Reviewer for 4th Periodical Test in Araling Panlipunan 6, Marcos Regime and People Power Revolution. Don't forget to like and subscribe. Number 1. Ang pribilehiyong ito ang nangangalaga sa mga mamamayan upang hindi makulong ng hindi dumaraan sa tamang paglilitis, ngunit sinuspinde na naging daan upang maikulong at hulihin ang mga taong lumalaban sa pamahalaan. Letter A. Plebisito. Letter B. Referendum. Letter C. Writ of habeas corpus. Letter D. Subpoena. Number 2. Sila ang mga pangkat ng tao na naghahangad ng pagbabago sa pamamagitan ng marahas na pamamaraan maliban sa isa. Letter A. PNP. Letter B. MNLF. Letter C. CPP. Letter D. NPA. Number 3. Alin sa mga sumusunod ang mga pangyayaring nagbigay daan para maideklara ang batas militar noong panahon ni dating Pangulong Marcos? Letter A. Paglubha ng mga suliranin sa katahimikan at kaayusan. Letter B. Pagbomba sa Plaza Miranda. Letter C. Pagsilang ng makakaliwang pangkat. Letter D. Lahat ng nabanggit. Number 4. Siya ay naging pangunahing kritiko ni Pangulong Marcos at pinatay sa paliparang pandaigdig ng Maynila pagka-uwi mula sa Estados Unidos. Letter A. Ninoy Aquino. Letter B. Jose Jocno. Letter C. Joaquin Roses. Letter D. Lino Broca. Number 5. Kailan naganap ang snap election na kung saan masasabing pinaka-kontrobersyal na halala ng bansa na may maraming balita ng malawakang dayaang naganap? Letter A. September 21, 1972. Letter B. Enero 1, 1981. Letter C. Pebrero 22, 1986. Letter D. Pebrero 7, 1986. Number 6. Ano-ano ang mga pangyayaring nagbigay daan upang mabuo ang samahan laban sa diktatoryang Marcos? 1. Pagkamatay ni Ninoy Aquino. 2. Snap election. 3. Paghuli at pagpapahirap sa mga taong lumalaban sa pamahalaan. 4. Kawalan ng karapatang pantao. A. 3-4-1. B. 1-2-4. C. 2-4-1. D. Lahat ng nabanggit. Number 7. Ito ang nagbibigay daan upang tuluyang mawakasan ang batas militar at diktatoryang Marcos. A. People Power Revolution. B. Pagbuo ng makakaliwang grupo. C. Coup d'etat. D. Batas militar. Number 8. Ito ay nangangahulugang isang mapayapang paraan ng pagtutol sa mga ipinapatupad ng pamahalaan at di pagtangkilik sa mga serbisyong ibinibigay nito. A. Coup d'etat. B. Lakas ng bayan. C. Civil disobedience. D. Mapayapang demonstrasyon. Number 9. Kailan nangyari ang makasaysayang revolusyon sa EDSA? Letter A. Pebrero 24 hanggang 27, 1986. Letter B. Pebrero 22 hanggang 25, 1986. Letter C. Pebrero 19 hanggang 22, 1986. Or letter D. Pebrero 16 hanggang 19, 1986. Number 10. Sino ang mahistradong nagpanumpa kay Aquino bilang Pangulo ng Pilipinas? Letter A. Claudio Tihaki. Letter B. Vicente Abad. Letter C. Ramon Aquino. Letter D. Lucas Bersamin. Number 11. Sino ang kasabay na nanumpa ni Pangulong Corazon Aquino bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas noong 1986? Letter A. Teofisto Guingona. Letter B. Salvador Laurel. Letter C. Jejomar Binay. Letter D. Juan Ponce Enrile.
Number 12. Anong kaugaliang Pilipino ang naging daan para sa pagtatagumpay ng 1986 EDSA Revolution? Letter A. Pagkakawatak-watak. Letter B. Pagkakaisa. Letter C. Pagiging handa. Letter D. Pagiging matapang. Number 13. Ano ang naging armas ng mga mamamayan na nakibahagi sa revolusyon? Letter A. Baril at granada. Letter B. Kutsilyo at baril. Letter C. Dasal at rosaryo. Letter D. Lapis at papel. Number 14. Ito ang ahensya ng pamahalaan na opisyal na namamahala sa bilangan tuwing eleksyon. Letter A. Batasang Pambansa. Letter B. COMELEC. Letter C. NAMFREL. Letter D. National Election Movement. Number 15. Saan nanumpa si Pangulong Corazon Aquino noong February 25, 1986 bilang Pangulo ng Pilipinas? Letter A. Club Morocco. Letter B. Malacanang. Letter C. Club Filipino. Letter D. Barasuain. Number 16. Anong uri ng pamahalaang naghari matapos mapabagsak ang rehimeng Marcos? Letter A. Aristokrasya. Letter B. Monarkiya. Letter C. Demokrasya. Letter D. Oligarkiya. Number 17. Sino ang minister ng Tanggulang Pambansa o National Defense na tumiwalag sa gabinete ni Pangulong Marcos? Letter A. Ninoy Aquino. Letter B. Fidel V. Ramos. Letter C. Juan Ponce Enrile. Or letter D. Cesar Virata. Number 18. Ano ang damdaming ipinakita ng sambayanang Pilipino sa pakikiisa sa 1986 EDSA Revolution? Letter A. Makabayan. Letter B. Makadiyos. Letter C. Makakalikasan. Letter D. Makalahi. Number 19. Ang mga sumusunod ay aral ng People Power 1 o EDSA Revolution 1986 maliban sa isa. Letter A. Kung may pagkakaisa ang bawat Pilipino, makakamit natin ang tagumpay. Letter B. Lahat ng bagay ay madadaan sa marahas at madugong pamamaraan. Letter C. Ito ay magsisilbing simula ng magandang pagbabago sa bansa. Letter D. Ang pagmamahal sa bayan, sa Diyos, kapaligiran ay magiging daan sa pag-unlad ng bansa. Number 20. Ang mga sumusunod ay ang mga ginawa ng taong bayan sa pagpunta sa makasaysayang People Power Revolution o EDSA Revolution 1986 maliban sa isa. Letter A. Madugong pakikipagdigmaan sa mga militar. Letter B. Pagdarasal ng rosaryo. Letter C. Pag-awit ng awiting bayan. Letter D. Pagkakapit-bisig upang maging human barricade sa mga tangke ng militar. Thank you for watching.